Kain muna kami ni Nicole. It's almost 8 AM. So, dahil included yung breakfast, kakain kami. And check out mamayang 12. And yung flight namin is around 4:55 ng hapon. So, sakto yung time. Tapos na kami nag-breakfast, mga kalalabs, nabusog me. Hindi na ako masyadong nag-vlog doon sa restaurant kasi ang daming tao. Sa totoo lang timing yung pagpunta namin ni Nicole kasi nung paglabas namin ang haba-haba ng pila. So, ayun, kakain yung mga guests. So, kailangan din naman namin kainin yung included yung breakfast. So, hindi na sana kami kakain ni Nicole, pero sabi ko, ay, included yung breakfast, kain tayo kahit yung konti lang. So, yung kinain ko kung ano lang yung nakita niyo sa vlog. Nag-add lang ako ng kutsinta na may niyog. Ang sarap. So, sa tuwing nag-stay ako dito, ang kinakain ko talaga is yung taho. Sarap eh. Isda na tulingan, yata yung kinain ko kanina na maliliit. Paksiw, tapos beef, and then sausage, yun lang. Wala silang masyadong gulay. Mayroon naman silang pasalad, pero yung lettuce, ganun lang. Tapos yung prutas nila is only pineapple at saka, watermelon. Yun lang yung prutas nila. Dapat dagdagan nila, no? Wala silang itlog maalat. Yun yung na-miss ko. Kasi before, naglalagay sila ng itlog maalat. Wala silang itlog maalat. And then dilis. I remember they have that. Pero right now, wala na. So, yes. Anyway, punta tayo ng Watson. Bibili ako ng medyas kasi si Nicole, inubos niya po yung medyas ko. Winala niya yung mga pair ng mga medyas ko. So, ako yung nawalan. So, sana meron silang medyas dyan sa Watson. Malapit lang dito yung yung Watson. Merong mancha yung damit ko dyan. Malapit lang dito. Siguro mga 5 minutes walk lang. Likod nitong nitong hotel. Inaayos ko lang yung dress ko. And we will go. Tara, let's bagets para makapag-check out. Timing yung check out namin. Kasi yung flight namin is 4:55 PM. Check out is 12. Magta-travel papuntang airport. Malapit lang naman yung airport dito. Pero tumatagal kasi merong traffic papuntang airport. So, ayun, saktong-sakto. So, sabi ko kay Nicole, wag ka masyadong kumain din ng marami kasi magla-lounge kami. So, mag-stay kami sa... hindi ko alam kung magla-lounge kami dito sa Pinas or sa Taiwan. So, may 4 hours layover kami sa Taiwan. So, let's see. Gagamitin ba namin dito or sa Taiwan? I think Taiwan is better. Kasi yung flight namin from Taiwan to Vancouver is around 10 hours and 11:55 PM yung flight. Paalis papuntang Vancouver and we will land 6:20 PM. So, sa aeroplano hindi kami kumakain ni Nicole kasi tinutulog namin yung aming flight. Gusto ko yun yung tulog ka the whole flight kasi hindi ko pag mayroong turbulence, di ako natatakot. Kasi minsan nagto-turbulence siya, diba? Gaganyan siya. Kabahin kasi ako. Pero, it's normal, diba? Pero, yun nga, normal lang na may turbulence. Lagi kaming, bumabiyahe, pero takot pa rin ako. Di nawawala yun. Di nawawala, natatakot ako sa pag may turbulence. And especially pag paland na, nabanggit ko na ba to sa vlog? Ang pinakaayaw ko sa flight is yung take off at saka landing. Kasi may, last time yung hindi ko naikwento sa inyo, from Vancouver to Taiwan, grabe yung landing namin. Pag ganyan-ganyan siya. Pag ganyan-ganyan, imahangin siguro sa Taiwan. And then, the last time naman is Taiwan to Pinas. Yung meron siyang moment na bigla siyang da-drop ng ganyan. So, sabi nila, meron daw, parang hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin nun. Pero, meron siyang term, anong tawag doon? Basta yung air yata, basta meron yung tawag doon yung dahil sa hangin, kaya nagda-drop yung airplane. Hindi naman siya babagsak, pero yun nga, pag gumanon siya ng bigla, parang nakakatakot, diba? Yung worst na landed namin is Singapore. Talagang yun yung talagang talagang patuloy-tuloy yung parang nagbabounce yung eroplano na ganyan-ganyan. So, ayun lang naman, pinaka-worst. Hindi ko yung makalimutan. Pero hindi naman daw talaga babagsak yung eroplano. It's just, happen talaga yun. Kaya ako pag natutulog talaga ako sa airplane kasi takot takot kung maramdaman yung turbulence tsaka yung landing. Hindi ko siya masyadong bet. So ayun, naikwento ko lang sa inyo. And let's go, Nicole! Alis na kami, punta lang kami sa Watson. Watson na kami. So may binibili si Nicole para daw sa pimples niya. Bili tayo ng lip gloss.
lip gloss. Ano ba itong tawag dito? Vaseline na yung ganito. Meron akong ganito pero yung nasa, ano, so kuha ako ng isa. Pumili ako ng ano, Lux Organics na ano, face mask. Ayan, tingin-tingin lang na mabibili. Hello! Buntis siya, oh. Buntis yung pusa. Hello! Kamukha siya ni Ube. Buntis yung pusa. Anyway, on the way na kami sa hotel, mga kalalabs. May nabili kami sa Watson, pero konti lang naman. Dito pala kami nag-stay nung ano. Kailan ba yun, be? Yung bago kami ikasal ni Papa Dave. Dito kami nag-stay. 2024. Dito kami nag-stay dyan. Kasama namin sila Papa. Nung buhay pa si Mama. Dyan kami nag-stay. 2016, be. 2016. Okay, balik na kami sa hotel. Bili muna kami ng ano, corned beef pandesal. Kasi dito lang yan, corned beef pandesal, only in the Philippines. Starbucks. Nakabalik na kami dito sa hotel, mga kalala. Nabuksan ko na yung ibang items na nabili ko sa Watson. So, i-haul ko na lang siya kasi kunti lang naman itong ano, nabili ko dito sa Pinas. Hindi ako nagkaroon ng chance na makapag-shopping ng mga anik-anik sa TikTok shop. Marami ako nakita na gusto kong i-try. Kaso nga lang, wala talaga akong time. Kasi 2 weeks lang din naman yung bakasyon natin. So, pagbalik ko, yun yung magkakaroon ako siguro ng maraming time para makabili at makatry ng mga products sa TikTok shop. And gusto ko din mamasyal talaga sa mall sana. Kaso nga lang, wala nang time. So, ito yung nabili kong ano, ko, instead na medyas, ito na lang. Kasi wala silang medyas sa Watson. Okay naman siya. Kasi pwede ko itong gamitin pag magsasandal ako or mag-shoes ako ng high heels. So, kasi sometimes masakit sa paa, diba? May foam din siya dyan. So, okay na to. Pang-protect ko lang nung ano, paa ko. Hindi kasi ako nag-shoes ng walang medyas or walang ano, suot na ano, sa aking paa. Ayoko yun. Meron yung iba, diba? Hindi nagsusot ng medyas. Pero ako, hindi ko carry bells. Kailangan may, may protection yung ano. Kasi namamawis yung paa natin. Kasi susot natin yung shoes natin na walang medyas, parang hindi maganda sa feeling, diba? So, ayan yung isa ko nabili. And, tinry ko na rin tong Vaseline na Lip Therapy Rosy Lips. Maganda siya. Ayan, nakaka-moisturize siya. Bili kayo nito. Meron siyang dalawang kulay yata. So, ito is Rosy Lips. And then, yung isa is original. So, itong kinuha ko. And, next naman is, itry natin tong ano, sunflower oil. Pwede siya sa underarm. Pwede siya sa singit-singit. So, nakikita ko siya lagi sa ano sa Watson o kaya sa CSI din sa Pangasinan. Nakita ko siya. So, sabi ko, try natin siya. Tignan natin kung puputi ang ating singit-singit. Sabi ni Daniel, maganda daw tong i-pair sa Vaseline na lotion. Yun yung sabi niya eh. So, hindi ko lang alam. Ayan. And, we got, ito din yung Pretty Secret Color Me Softly instead of Killing Me Softly. Kay Nicole to, sa kanya yan. Tapos, may din ako ng sabon. I love this sabon, yung Snail White. So, dalawa lang yung binili ko kasi matagal ko na itong gagamitin sa totoo lang. So, hinahati ko siya. Tapos, ginagamit ko yung yung kalahati. And then, ilalagay ko na. Parang refill siya. So, dalawa lang yung binili ko. Bibili sana ako ng marami kaso nga lang, diba? Umuwi-uwi naman tayo. So, pwede pa tayong bumili nito. So, ayan. And then, bumili ako ng face mask ng Lux Organics. So, tatlong kulay yung binili ko. We have the Age Reverse Collagen Glow. Yellow siya, dalawa. Tapos, Whitening Repair. And then, we got the Power Glow na Vitamin C. So, try natin to. Kasi, after ng bakasyon, magdadry yung mukha ko. So, okay to na pang ng face. Pampawala ng ating dryness. Tinry ko tong Careline na, pwede siya sa lips, cheek, and then pwede siyang eyeshadow. Ito siya, isa lang naman yung nila, yung kanilang shade. Dahil wala sila masyadong stock dito sa, malapit sa amin dito sa hotel. So, 22 Duo 1DF Rose Stick, yung niya, shade niya yata. So, 220 yung ganito. Careline. Careline ba? Yes. And, I got the peel mask off para kay Nicole. And then, yung kanyang pimple eraser. And then, pimple patch. So, itry niya to. Baka maganda. Bello. Kahapon, naglagay siya nito. Ay, kagabi. Sabi ko, ba't noo mo lang nilagyan mo? Dapat buong mukha.
So, nilagay niya lang talaga dito sa ano niya. Kasi dito yung marami siyang pimples. Sabi ko, hugas-hugas ka ng mukha mo parati. Sa tuwing bago ka matulog, dapat hugasan mo yung mukha mo. Mag-skincare ka. Kasi, mamaya kumalat dito niya sa mukha. Then, mamaya kukot-kutin niya yan. And then, magkakaroon siya ng butas. May mga butas-butas din kasi yung face ko. Hindi lang halata sa camera, pero meron siya. Ayan. Kasi nung dalaga din ako, ang dami kong pimples eh. Buti na lang ngayon, hindi na ako masyadong tinutubuan. Kunti-kunti na lang. Itatry ko sana yung Lux Organics na retinol. Kaso nga lang, sabi ni ate, sabi ko, pwede po ba yun sa sensitive skin? Sabi niya, hindi daw pwede. So, hindi na ako bumili. Sensitive skin ako eh. So, mag-stay na lang ako sa Olay na may retinol. So, baka mamaya, pag ginamit ko yun is ma-irritate yung face ko. Pero binibentahan ako ng isang product na Japan Skincare naman. So, sabi ko, ay, hindi na po kasi baka mamaya is first time kong gamitin is masayang lang yung pinambili ko, diba? So, sabi ko, wag na. Kasi uwi na ako sa Canada. And sa Canada kasi, pag bumili ka ng product na skincare at hindi naging okay sa'yo, pwede mo siyang ibalik. Pwede mo siyang i-refund. So, dito sa Pinas kasi, diba, wala yung ganun. So, no. Hindi na ako bibili. Stay na lang ako sa Olay. So, yun lang yung nabili natin sa Watson. Wala akong masyadong dala. Hindi ako nagdadala ng mga daing-daing kasi wala naman akong pagbibigyan ng daing-daing at hindi rin naman ako makaluto ng daing sa condo kasi pag nagluto ka doon, mangangamoy yung buong bahay and nakatira kami sa building. So, yung niluluto mong daing maaamoy sa labas. Kaya hindi na ako bumibili. Pinag-usapan nga namin ni Papa ko yun kahapon. Yung ibang mga ano daw, nag-aaburo, nagdadala ng bagoong, patis, mga alam niyo, daing, toyo, ganyan. Eh ako daw hindi. Hindi talaga ako pwede magdala. Siguro yung mga yun, yung mga umuwi, like example, OFW, may nagpapabili sa kanila. Eh wala din naman nagpapabili sa akin. So, ayun. And napansin nyo, 2 luggage lang yung dala namin ni Nicole. Nung umuwi kami dito, 3 luggage. Diba malaki akong luggage. Eh wala ko inalagay. Iniwan ko na lang. Sabi ko, pick upin ko na lang pagbalik ko, pick upin ko siya. And for sure, that time, meron akong mga dadalhing bibilhin na marami kasi, 'di ba? So, sabi ko, iwan ko na lang yan kasi magka-hand carry ako. Meron kasi kaming pa-travel ni Papa Dave sa April. So, meron akong layover dito sa Pinas. So, I will still be back here. Hindi ko lang alam kung magtatagal ako dito sa Pinas do. So, let's see kung ano mangyayari. So, ayan. Kainin ko lang muna tong ating pandesal bago ako maligo. Ang bango talaga. Kakaiba talaga yung pandesal nyo dito sa Starbucks. Wala kasi ito sa Canada. So, sabi ko, kailangan kainin ko yan. Hindi nga kami nakakain ni Nicole ng turon at saka lumpia ng SM. Kasi 'di ba, sa tuwing uuwi kami, punta kami ng Mall of Asia or SM, bibili kami ng turon at saka yung lumpia nila. Yan talaga yung bucket list, parang bucket list. Parang goal namin ni Nicole, pag uuwi kami, kailangan kumain kami nun. Pero, ayun nga, naubusan kami ng time. Kaya, hindi na kami nakapunta ng SM. Next time, 'di ba? So, ayan, kain po tayo. Tikman natin tong pandesal. Wanna try? Hello. Ang sarap. Isa lang yung binili namin kasi gusto lang talaga namin siyang i-try and kainin bago kami umalis. Mga natin, ipagul natin pag umuwi sa Pinas, di ba? Ayan, kain po. Kain tayo. Ready na kami, mga kalalabs. Tapos na kaming impake, naligo. Kunti na lang. And mag-check out na tayo. Check the, Nicole, yung mga under the bed. Baka may mga nakalimutan dyan na, mga anik-anik. Goodbye, Philippines! See you next time! Cloudy dito, doon hindi. Oh. Dito minsan maulan, sa probinsya hindi. Ayan. Paalam, Pilipinas! Mahal kong Pilipinas! Mamimiss natin to. Dala ako ng water. Kumuha ako ng 2 water kasi para inom-inumin natin dun sa airport habang naghihintay. And luggage, 2 luggage. Parang hindi to check-in. Lang namin ni Nicole, hand carry. Kasi carry bells naman. Hindi naman siya ganun kabigat. Ayan, Ayan, parang mas mabigat yung luggage ni Nicole. Pero okay na yan. Okay, check natin. Basura, tanggal-tanggalin para hindi pagod yung yung maglilinis. And this is our outfit for today.
Ayan, mga kalabs, mag-shoes. So, ayan, white shirt lang din, and then, itong uso-uso. Nakikiuso ako, no? Meron nga lang siyang zipper dyan, but that's okay. That's fine. Matatakpan din yan ng bag ko mamaya. Parang hindi ko bet yung zipper dito, pero sakto lang kasi siya. Nabili ko sa Canada. Naka-sale, parang $17 ko lang yata ito nabili. Anong brand na to? Nakalimutan ko kung anong brand. I think Polyester yata, if I'm not mistaken. So, yan. Okay. Let's go, let's go. Check natin yung bathroom. One more time. Tapon ko to. Basura. Ayan. Okay. Ayan siya. Para malinis. Hindi masyadong makalat. Ayan dito. There you go. Let's go. Let's go. Yes. Gusto ko yung ano nila dito. Pati yung nasa room namin. Real na halaman siya. Ang ganda lang. Para saan to? Garbage yan for sure. Ano to? Itong bowl. Hindi ko alam. Sagutin niyo ako. Hindi ko alam. Okay, go. Timing. Nandito na kami sa airport, mga kalalas. Ayan, mahaba na kaagad yung lineup. Ang daming tao. Ayan, dami nang uuwi. Diba? Ayan. Siyempre, business class yata yan. Dito tayo sa regular. Regular lang tayo. After 2 hours na pila para mag-check-in, mga kalabs, kakain na kami ni Nicole. Nagutom kami. So, nag-order kami ng, anong tawag dyan, be? Beef tapa, fried rice, and rice, of course. And then, ito, kape. Kain. Inubos niya na yung makapuno ko po, no? Sabi niya ayaw niya, gusto niya pala. Ayan, dito na kami sa loob ng aeroplano, mga kalalag. So, ayan. Itutulog ko lang, no? So, late na naman. Late yung natin. Boarding natin. So, it's already 6 PM yata. So, ayan. See you, Taipei. Bye, Pinas. So, dito na kami sa Taipei Airport, mga kalalas. And, dito kami sa lounge. So, ayan. Tinatry ni Nicole yung in-order kong food. Akala ko, soup ito, noodles, yung beef soup. Kaso nga lang rice pala siya. And, this is, baul, anong tawag nito? Baulao? Parang siopaw. Parang ganyan. So, ayan. Kain po tayo. Meron pa kaming, I think 1 hour before kami pumunta ng aming gate. So, ayan. Kain po. Kinagatan ni Nicole. On the way na kami sa gate namin, nadaanan namin to. Ang cool. So, punta ka dun sa screen. Ikaw ang dyan, oh. Magsiswimming, parang isda. And then, may gym din pala sila dito, oh. Oh, diba? Ay, hindi pala gym. Binibenta pala nila. Pero parang malayo yung gate namin. Hala, baka mamaya sasakay kami ng train papunta dun sa aming, sa aming gate. I think malapit na tayo, be. Nalakad namin 15 minutes. Parang malayo. Galing dun sa lounge. Touchdown, Vancouver. What a long flight, mga kalalabs. Buti na lang, hindi namin chinek-in yung luggage namin. Kasi, dalawa lang naman na maliliit. Kaya, hindi na kami maghihintay dito. So, diretso na tayo sa bahay. See you soon, ube! We are finally home, mga kalalabs. Oh my gulay, na-miss ko ang bahay. Anyway, thank you kay Krishna sa pag-aalaga kay ube. And then, of course, dito sa bahay, nalagaan niya yung bahay natin. So, thank you naman kay Krishna. Maasahan talaga yun eh. Sa lahat ng bagay, maasahan siya. So, shoutout sa'yo, Krishna. Thank you so much.
Yes, makapagpahinga tayo. So, ang pangalan nito, yung flight namin, smooth siya. Hindi naman siya masyadong, wiggly-wiggly. Kasi sometimes, turbulence is all the time. Like yung turbulence. Pero yung sinakyan namin, okay naman siya. Nakatulog ako. Surprisingly, nakatulog si Mommy Faye, kaya may energy. Hindi ko lang alam kung bakit may energy ako. Siguro dahil may jet lag si Mommy Faye, So, 7:20 PM dito ngayon. And magsha-shower. Titingin ng makakain. Hindi kami kumain sa aeroplano. Kasi kumain kami sa may lounge dun sa Taipei or sa Taiwan Airport. So, hindi na kami kumain sa aeroplano. Tinulog namin ni Nicole. Sarap ng tulog ni Nicole eh. Naghihilik. Ang lakas. And nagising na lang ako, 2 hours na lang yung left sa flight. So, nakapagkape naman ako sa aeroplano. And may binigay silang food. Pero ang kinain ko lang is prutas, tsaka yung, 1 glass of water and then coffee. That's it. So, ayun na yung vlog natin, mga kalalabs. Ayan, dito naman tayo sa bahay. Isang pitik lang ng ganun, natapos yung bakasyon natin sa Pilipinas. I am super grateful and happy kasi nagkaroon ulit ako ng chance na mag-celebrate ng Christmas and New Year with my family. And this holiday is very special kasi nga, nabanggit ko sa isa kong vlog na nadala ko sila papa sa ibang lugar. So, ayun, abangan nyo yung susunod na vlog kasi meron akong sasabihin dyan. And, I know na magugulat kayo kasi, yes, nagulat din ako eh. So, hindi siya masyadong, kailangan ko pa siyang i-process sa sarili ko bago ko siya i-share sa inyo. So, sa next vlog, i-share ko sa inyo pag makapagpahinga na si Mommy Faye. So, ayun na po yung vlog. Thank you all for watching. Sana po ay na-enjoy yung ating travel vlog sa Pinas. And of course, pauwi dito sa Canada. Ayan. Sana you still abangan yung ating mga vlog dito sa Canada. So, I'll try my best to do more vlogs. But, alam niyo naman si Mommy Faye pag naghihinto ako pag napagod, diba? So, anyway, I'll try my best to upload every other day. Hindi muna tayo magdi-daily vlog. Every other day na lang muna. So, ayan, God bless us all. Stay safe and God bless our 2024. Sana i-bless tayo ni Lord at sana lagi tayong healthy at sana lagi tayong, think positive lang lagi. So, yun yung goal ko din. Think positive, no more negativity sa ating life. And let's pray for each other that we are all be successful and healthy all the time. So, ayun. Thank you all for watching. Please don't forget to like, subscribe if you haven't yet. I-ring nyo po yung bell icon para ma-notify po kayo sa tuwing mag-upload tayo ng panibagong video. See you on our next vlog. God bless us all. Stay safe and always be kind. Bye-bye!